At sa ating pabaon tonight, ano nga ba ang VTubing at bakit ito sumisikat na industriya at hobby sa Pilipinas? Nitong weekend kasi, dumagsa ang kanilang fans sa first ever Oshicon sa Pilipinas na ginanap sa Makati. Ang highlights, silipin sa report ni Florence Munar. Handa niyo na ba mamita ng mga kami-oshis? Sa Japanese, ang kami-oshi or oshi ay bansag sa mga paboritong pop culture icons tulad ng voice artists, VTubers, idol, or content creator. At nitong linggo, ang Oshicon Philippines sa isang mall sa Makati ang naging sentro ng maraming Pinoy VTubers, fans, at mga con-goers na nag-enjoy at nakisaya at naki-meet and greet kasama ang ilan sa mga VTubers at content creators mula sa iba't ibang panig ng mundo. Una na riyan si Banil Velasquez, na nakilala bilang ang iconic na boses ni Neon sa Valorant at ni Zeri sa League of Legends. Para kay Banil, sulit ang Oshicon dahil pagkakataon nitong magpasalamat sa marami nating kababayan na patuloy na sumusuporta sa kanya. First time ko sa VTuber na event, so that's new to me. And yeah, so far it's been really fun. The community's been really great. And yeah, I hope this isn't the last time. Andyan din ang iba pang content creators at con-goer na gaya ng sikat na streamer at gamer na si Bunny Bear, na minsan napagkakamalang si Bini Maloy, at ni Pao, na naging co-host din ng Oshicon. First time like experiencing yung VTuber community. To be honest, hindi ako ganun ka-familiar with the others. Well, I only know one, si Pan, if you know Pan. Kasi nakikita ko yung mga reels niya, si Mama Mo Green. Yeah. So yun. So then, actually, I see a lot of familiar faces and dito I'm actually surprised. It's been such a safe space. So we have such few VTuber events kasi talaga. So to have this kind of event is such a good community event. So far, I've reached out to like my friends to hear if they have any feedback about the panel. So far, they're positive about it, so I'm very thankful. Work with other groups, especially like the international groups, international VTubers who are here at the event. Ayon sa organizers ng Oshicon, nagsimula ang konsepto nito sa pamamagitan ng pagsasanib pwersa ng VTuber community sa Pilipinas para mapalapit ang mga Oshis sa kanilang Pinoy fans. Oshicon started as like an idea kasi we used to do meet and greet booths at CospH events. So shout out to Cosplay Mania and Cosplay Matsuri. That's where we started doing our events. Na we would join them and then dun kami nagbo-booth, and then that's where we did like meet and greets. And then we were like, what if we made it bigger? So because of our VTuber network and a lot of the VTubers we know who want to experience doing meet and greets, we were like, okay, what if we made it into like a convention? That would be funny. And then here we are. Sold out lahat ng tickets nitong Day 1 at Day 2 sa mismong event, kaya naman ang dami ng sumali at nakilahok sa mga pakulo at mga performances ng paborito niyong B-singers. Ika nga, mas marami na ikilala sa Oshis, mas maganda. We kind of like hit around like more than 500 plus or so people on day one, and you know, capacity ng One Ayala is actually up to 600. So it was a very comfortable and really nicely, you know, attended event. It's been such an incredible opportunity to be able to host for this event and for the entire community. It's just really like a giant hangout. It's really, really nice. Isa lang ang rason nila, ang suportahan ng mga VTubers, makinig sa mga diskusyong magpapalawak sa kaalaman nila sa VTubing community, at i-meet ang mga fans at bumili ng mga exclusive merchandise ng paborito nilang creators. Pagtitiyak ng organizers ng Oshicon, pakikinggan nila ang feedback mula sa con-goers ngayong taon upang malaman kung paano ba mas mapapaganda pa ang con-going experience at kung paano mas mapapalapit pa ang Oshis sa kanilang Pinoy audience. Sa inaugural na pagtitipon na ito, nagsama-sama sa isang espasyo ang mga pinakamalalaking pangalan sa Philippine VTuber scene para pasalamatan ng kanilang mga taga-suporta at patuloy na pagtibayin hindi lang ang virtual community, pati na rin sa mga tao sa likod ng mga avatars nito. Lawrence Munar, News Radio Philippines.